Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, mag-upgrade tayo ng speakers natin dito sa ating Hyundai Castin. So ang papalit natin dito, ang upgrade natin ay JBL Stadium speakers. At ang shop na napili ko ay yung Import Elements dito sa may Araneta Avenue. Ito siya guys, yung shop na Import Elements. Malapit lang siya sa SM Santa Mesa Center Point. So nag-offer din sila guys ng upgrade para sa mga pickup trucks, mga SUVs. So makikita ninyo meron silang mga shocks dito, Ride Max, mga springs. Meron din silang speakers like this, JBL stage ata ito. Yan. May mga busina rin sila. Yan, amplifier kit. May mga head unit din. At dito sa likod meron din silang mga mugs, no, pang SUVs tsaka pickups. Pero meron din silang mga mugs na pang kotse, pang sedan. Ito guys yung JBL Stadium 62F, coaxial yan. 255 watts yung peak nya, tapos 85 watts naman yung RMS nya, yung continuous power na kaya niyang i-handle. Ito naman yung isa, yung sa front natin, Stadium din yan, 62CF naman yan, two-way, no? Iwalay yung tweeter nya. 110 RMS siya, so malakas siya, no? Yun yung continuous power nya. Para sa underseat sub naman natin, Bass Pro SL2. So ito talaga yung laging kasama, yung the ideal subs para sa JBL Stadium speakers. So inumpisahan ng baklasin yung ating passenger side na door panel. So nagtaka si Manong kasi ang tornilyo ng Hyundai Castin isa lang eh. Usually kasi yung mga door panels ng Japanese cars, mga dalawa, tatlong tornilyo yan eh. Pero itong si Hyundai Castin iisa lang. Puro clip na lahat. So may kadalian siyang baklasin. So ito yung stock speakers natin guys. Binabaklas na ni Manong. So binigyan niya ako ng option kung bibili ako ng spacer. Kung hindi, tatanggalin niya yung woofer nitong stock speaker natin. Ang gagamitin niyang spacer yung mismong stock na rin, para tisalpak na lang yung JBL. So ang mangyayari, sisirain niya yung stock speaker kasi ganun din eh. Ang mahal din nung spacer na binibenta ng Import Elements. Kaya kung pupunta kayo dito, dala kayo ng sarili nyong spacer para ma-save nyo yung speaker ninyo, yung stock speaker ninyo. Ito naman yung sa driver side. Yung lugar ng tornilyo nandun lang sa may handle nya. Yan, di-clip na lahat yan, kinakapal lang ni Manong para sure. Yan, naklas na niya. Nadalian lang siya dyan sa pagbaklas ng side trim. Dito tinatanggal na niya yung woofer. Yan yung mangyayari. As in sisirain talaga yung stock speaker. Kaya kung nanghihinayang kayo, dala kayo ng spacer, yung bracket para dyan sa door. Marami namang nabibiling ganyan. Pero pag bumili kayo ng spacer, bubutasan yung door ninyo, babarinahin yan para sumakto dun sa butas ng spacer na ibibigay ninyo. So ito siya guys, oh. Sira na talaga. So di na mapapakinabangan yan. Pero gagamitin yung stock na spacer ng inyong sasakyan. So sabi ni Manong, kahit na ibang sasakyan ganyan ginagawa nila, mapa Innova, Fortuner, kasi saktong-sakto yung stock spacer, sasalpak na lang yung aftermarket na speaker. Yan, so magagamit pa yung spacer, pero tong speaker wala na. Tapos merong dalawang tao na gumagawa sa likuran. Naging challenge kasi itong Hyundai Castin, first time nila mag-upgrade, magbukas, magbaklas ng mga trim dito sa Hyundai Castin. At nahirapan sila kasi very complicated yung engineering ng Korea. Ibang-iba sa mga Japanese. Kaya ni-figure out nila dito kung paano baklasin itong sa rear trim, yung speaker natin sa likod. Dito makikita natin na inaayos na ni Manong yung wires para sa ating front left speaker. Ang ilalagay dito yung 62CF two-way speakers yun ng JBL Stadium. So makita nyo dito na tinatap niya dun sa stock wiring, ano.
magiging ano lang siya, parang stuck rin yung presentation niya, pero actually nag-splice siya. Since nagagamitin natin yung stock na spacer, para talagang stock siya. Kahit makita ng kasa, mapapansin nila na walang splicing na nangyari, pero meron. Anyway, itong Hyundai casting ko naman ay magtatatlong taon na. Ang warranty kasi ng speaker ng Hyundai ay 2 years lang. So wala na rin siyang warranty actually. Naayos naman ng pagkakagawa ni Manong. So nakita nyo na talagang nilagay niya ng tape yung buong wires. Yan, so papasok niya sa loob. Dito naman tinatanggal na yung A-pillar. Puro clip lang din siya. Masyado lang siyang matigas. Yan, so natanggal na yung A-pillar para ito sa tweeter. Yan yung tweeter. So ito yung JBL Stadium tweeters natin, pinakabit na nila sa A-pillar. So ginamit lang nila dito rubber butyl. Yung katulad ng ginamit natin dun sa headlight ng Montero natin dati. Yan. Kasi hindi naman kasi siya fit dun sa stock A-pillar. So nilagyan nila ng rubber butyl. Ito na guys yung ating JBL Stadium 62CF. Yan. So makita nyo maganda yung quality ng materials na ginamit. Talagang ano siya, premium na premium yung speaker. At makita nyo dito, since na stock spacer ang ginamit natin, hindi nagtatouch yung metal sa plastic. So maganda yan para sa sounds. Tapos nakita natin yung spacer, nakasaksak yung wiring, parang stock pa rin siya. Ito naman guys yung ating speaker sa likuran, natanggal na nila. Yan. So hindi siya tulad ng mga aftermarket speaker talaga. So makita nyo yung capacity niya, 4 ohms, 20 watts RMS, 40 watts yung peak. So mahina talaga. Dito tinatanggal na yung trim sa center console kasi nahirapan sila na tanggalin yung head unit. So yung sabi ko nga kanina, first time nila talaga magtrabaho sa Hyundai casting. So hindi nila alam. At very complicated nga itong Hyundai, mga engineers ng Hyundai, kung bakit ba naman na napakahirap tanggalin. Kaya dito talaga sila tumagal. At talagang ginabi na kami rito Pero naayos naman. Ayan, so may mga tornilyo dito na hindi siya ma-reach kasi may mga tatanggalin pang ibang mga trims. Kaya talagang nahirapan sila. So you can see, finally nabuksan nila. At ito yung loob niya. Magtatap siya ngayon dyan ng impedance converter para sa subs. Ganon din yung mga crossover dyan ilalagay sa likod. Ito naman yung sa rear. Nakabit na rin nila. Mabilis lang yung sa rear, although nahirapan din silang tanggalin yung trim. Pero yung pagkabit mabilis lang. Ito naman yung sa engine compartment. Ito yung fuse niya. Tsaka yung 8 gauge wire na patungo dun sa loob. Dito naman guys, tapos na niyang isalpak yung crossovers. Dalawang crossovers yun, magkabilang speaker, tsaka yung impedance converter. Nasa ilalim lang ng head unit. So final check niya lang, tapos lahat babalik na. Naman guys yung ating subwoofer. So under seat siya, ilalagay siya dun sa passenger side. Yan, sa ilalim siya ilalagay guys. Ito naman guys, nakikita nyo na nilalatag na yung mga wires natin. Yung red wire, yan yung power wire papuntang sub. Tapos yung iba dyan, yung remote, saka yung ground, etc. Naayos naman ni Manong dito yung mga wire papuntang sub. At sinusukat niya kung anong pwestong maganda dito sa passenger side. Last na guys, ito na yung tweeter natin. Nakakabit na siya sa A-pillar. Sasalpak na lang ulit. So makita nyo yung mga wires na ginawa nila, buhol-buhol lang, no? Yung ganyan ng mga Pilipino kapag gumawa ng electrical. Tapos binabalutan lang ng electrical tape. So pwede naman yan, kaya lang minsan nalulus yan. Pero yung paggawa naman nila okay naman, talagang siguradong matibay. Alright guys, so nasa bahay na tayo. Na-install na yung ating mga JBL Stadium speakers, pati yung ating under seat subwoofer, which is nandito sa passenger side na.
So try natin magpatugtog, pero syempre hindi nyo ma-feel yung yung tunay na output, no, kasi nasa speaker lang tayo, no. So, mas maganda talaga na personal na marinig ninyo. Okay, so tingnan natin. Volume is 6, malakas na siya. Kalahati. Yo, listen, oi, run that again, I'm shelling them. Flow galactic, cool man Bellingham. Man, I got love in Krakow and Birmingham. The gal love me, but I keep hurting them. I'm a twat, got the chat. Bit of this and bit of that. I'll run up in the yard with a Polish shirt. By the time we're done, it won't be your flat, like flat. Tire, jet, flyer. Man, marking a tart in a raid Maguire. Hardest skis in the game, Dan Dyer. Got loads of heat like a shithead dryer. And again, I'm a big game player. Fly your sister out to Marbella. Treat her nice to a vampire. And a Chardonnay and a pack of Stella. We make it bang like shotgun. Bottles on tap, let me pop one. We make it bang like shotgun. And if you want lyrics, I got some. We make it bang like shotgun. Bottles on tap. So guys, no, napaka laking improvement talaga, no, kapag aftermarket na speakers ang gamitin niyo. Though yung stock speakers naman talaga ng Hyundai Castin, maganda naman siya. Pwede naman talaga, sa akin okay na. May bayo rin naman siya. Pero nakukulangan kasi ako sa vocals doon. At yung JBL lang talaga yung kilalang brand na loud talaga pagdating sa vocals, na hindi masyadong mabayok. Kaya pagka bumili ka ng JBL, maganda na meron ka ring sub. So blend siya, setup talaga siya, isang package talaga siya. So yun yung nakuha ko ngayon. So yung vocals niya mas nangingibabaw, mas maganda na siya, mas clear. At naibigay yun ng JBL Stadium, which is yung, kung di ako nagkakamali, ay yung pinaka high end na speaker ng JBL. Okay guys, sabi ko nga, ito ay stock head unit pa lang. So ibig sabihin, kung ano yung binabato ni stock head unit na power, yun lang yung nag-feed dun sa mga speakers natin. Pero kahit stock siya, malakas na siya guys, no, kasi mataas yung kanyang sensitivity, 93 decibels yung sensitivity niya. Kaya kahit konting power lang, malakas talaga siya, no. Lalo na kung lagyan natin ng amplifier ito. Pero sa tingin ko hindi na kailangan, okay na sa akin ito, no. So abangan nyo na lang guys, yung siguro ang gagawin ko na lang dito yung deadening. Yung maglalagay tayo ng mga wrap dyan na rubber butyl na sticker ba tawag doon, basta yung rubber butyl yon, deadening solution yon, para mas maganda yung sound. Tapos lagyan natin ng foam yung speaker, kasi yung pagkaka-install kasi dito walang foam yung speaker, no. So yung sounds hindi nakadirekta dun sa mismong butas ng speakers, no. So kailangan natin maglagay ng foam yung pabilog yon. So yun na lang, abangan nyo next time, yun ang gawin natin, deadening. Kung paano i-deadening yung inyong sasakyan, kung Hyundai Castin yan sa inyo, ganun din paraan yun. Kung hindi naman, the same lang din naman ng mga procedure yan guys, So sana meron kasi akong inaabangan na sasakyan, yung VinFast VF3, maliit na EV yon. Sana ma-release na this week o kaya next week, para masimulan na natin yung mga upgrades doon, na mapanood ninyo paano natin ma-enjoy yung EV. First time ko magkaroon ng EV. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. Kung nandito pa kayo, maraming salamat sa pagsubaybay guys, keep watching Noah's Garage guys, at sana mag-subscribe kayo. At sa ulitin,